Si Karina, kilala bilang isang mahigpit at seryosong babae. Isang doktora, 41 taong gulang na. Isang matagumpay sa kanyang propesyon bilang isang internist. At ang anak ng isa sa mga respetadong negosyante sa lugar nila. Sa mata ng marami, siya ay tipikal na matandang dalaga. Isang istrikta, laging nakakunot ang noo. Walang asawa, walang anak. Kaya't bihirang-bihira kung ngumiti. Naku, napakasungit yan si Doktora Karina. Bulong ng mga tao. Anong magagawa natin? Matandang dalaga, ganyan talaga. Ngunit hindi alam ng karamihan. Sa likod ng malamig na anyo ni Karina ay ang isang pusong pagod na ring maging mag-isa. Simula kasi nang mamatay ang kanyang ina, mas lalo siyang naging sarado sa mundo. Inubos niya ang oras sa ospital, sa mga papel, sa mga duty, na para bang doon na lamang siya nag-focus. Yun na lamang ang kanyang mundo. Ngunit may isang taong matagal ng bahagi ng buhay nila. Si Mang Rusto, 45 taong gulang, ang driver ng kanyang ama simula pa noon. Matikas pa rin to, kahit na nasa 40 na ang edad. Moreno ang balat at laging may ngiting nakasabit sa labi. Magkaiba silang dalawa. Palabiro ito, pero magalang at may kakaibang talino sa pakikipag-usap. Hindi man nakapagtapos ng kolehiyo, pero malalim ang mga bawat salitang binibitawan nito. Kung may isang taong hindi natitinag sa kasungitan ni Doktora Karina, iyon ay si Mang Rusto. Isang umaga, sa bahay siya ng kanyang ama nagpalipas ng gabi dahil may pinag-usapan silang importante. At gaya ng nakasanayan, bumaba si Karina sa sala bitbit ang kanyang bag. May meeting siya ngayon sa ospital at kailangang maaga. Nakita niya si Mang Rusto na naglilinis ng sasakyan sa garahe. "Ma'am, ihahatid ko na ho kayo. Wala po pala kayong dalang kotse kagabi." Masiglang bati nito. Tumango lamang si Karina. Sanay na siya sa lalaki. Sumakay siya sa likod, binuksan ang kanyang tablet at nagbasa ng chart ng pasyente. Habang nasa biyahe, biglang nagsalita si Mang Rusto. "Kumusta ho ang tulog niyo kagabi? Parang napuyat yata kayo ah." Napatingin si Karina sa rearview mirror. Hindi siya sanay na may nagtatanong ng personal sa kanya. "Ayos lang," maikli niyang sagot. Ngumiti si Mang Rusto. "Pasensya na talaga kayo ma'am kung masyadong ususerang driver niyo. Pero minsan talaga, nararamdaman ko kapag malungkot ang sakay ko." Kumunot ang noo ni Doktora Karina. May kung anong kumurot sa dibdib niya sa simpleng salitang yon ni Mang Rusto. Sanay naman siyang may nag-aalala sa kanya sa trabaho bilang doktor, pero bilang babae, parang bihira. Nung pauwi, nagpasundo na lang siya ulit kay Mang Rusto. Inabutan sila noon ng malakas na ulan. Bumagal ang takbo at nagkaroon ng mahabang traffic. Napabuntong hininga na lamang si Karina. Ma'am? Gusto niyo hubang magpatugtog? Para hindi kayo antukin sa traffic? Para hindi kayo mainip?" Alok ni Mang Rusto. "Kung anong gusto mo, Mang Rusto, gawin mo," sagot niya. At ako'y pagod na pagod. Nagpatugtog si Mang Rusto ng lumang kundiman. Malumanay at medyo malungkot ang tugtog. Hindi napigilan ni Karina na makinig. Para bang hinaplos ng musika ang kanyang isipan. "Gustong gusto ko ho yung kantang yan," sabi ng driver. Para bang kwento ng taong matagal nang naghihintay at umaasa pa rin hanggang ngayon. Napatingin si Karina sa bintana. Sa patak ng ulan. "May tao pa bang handang magmahal sa edad kong to, Mang Rusto?" Bigla niyang nasabi. Hindi niya alam kung bakit. Ngumiti si Mang Rusto sa salamin. Bakit naman ho wala, doktora? Ang puso ho, hindi tumitingin sa edad. Kayo ba handa ba kayong magmahal kahit may edad na rin yung taong mamahalin nyo?
Tahimik si Karina. Hindi niya inaasahan yon. Para bang may bahagyang bitak na nabuo sa matigas na pader sa paligid ng kanyang puso. Pero ang hindi alam ni Karina, matagal lang may lihim na pagtingin sa kanya, ang driver ng kanyang ama. Pagdating sa bahay, bumaba siya at sandaling tumigil. Tumingin siya kay Mang Rusto. Salamat sa pakikinig at sa pagbibigay ng payo. Bahagyang nagulat pa ang driver. Wala hong anuman, ma'am. Mula noon, unti-unting nagbago ang tingin ni Karina kay Mang Rusto. At sa puso ng isang babaeng matagal lang nag-iisa, ang ganitong uri ng presensya ay parang napakahalaga. Hindi pa man inaamin sa sarili ni Karina ang kanyang nararamdaman. Pero tila sa bawat ngiti ni Mang Rusto, sa bawat biro nito sa kanya kapag nagkikita sila, may unti-unting tumutubong isang damdamin na matagal nang hindi niya nararamdaman. Hindi na malayo ni Karina kung kailan ba nagsimulang magbago ang kanyang mga araw. Dati, ang bahay ng kanyang ama ay dinadaanan lamang niya kapag may kailangang asikasuhin. Kapag may mga papeles o check-up ang kanyang ama o simpleng pagdalaw bilang obligasyon ng isang anak. Pero bakit ngayon? Para bang may ibang dahilan na? Hindi man niya aminin sa sarili, meron siyang presensyang hinahanap-hanap na nandun sa bahay na iyon. At iyon ay si Mang Rusto. Kapag tapos na ang duty niya sa ospital, imbis na dumiretso sa sarili niyang bahay, madalas siyang dumadaan sa bahay ng ama. Parang natural lang, parang walang espesyal. Pero sa loob niya, may konting kaba o may munting kaba at may kakaibang pananabik. At tuwing bumababa siya ng kanyang sasakyan sa tapat ng lumang bahay ng kanyang ama, ang unang hinahanap ng kanyang mga mata ay hindi ang kanyang tatay, kundi ang driver nito. Makikita niya ito na nandun, naglilinis ng sasakyan o di kaya naman ay nagkakape sa gilid. At ngingiti ito kapag nakita siya. Isang hapon noon, nadatnan niya itong nag-aayos ng makina. Nakahubad ang pang-itaas, pawis na pawis, pero napakaayos pa rin ang tindig. Napahinto si Karina sa paglalakad. Hindi niya alam kung bakit, pero may biglang kung anong init na umakyat sa kanyang pisngi. Natulala talaga siya kay Rusto. Maganda pa rin ang katawan nito, kahit na may edad na katulad niya. Hindi niya alam kung bakit nagtagal ang tingin niya sa dibdib ni Rusto. Ma'am? Bati ng matanda. Agad na nagsuot to ng polo. Nandito ho pala kayo. Pasensya na kayo kung ganito ang itsura ko. Hindi, okay lang. Dumaan lang naman ako. Kumusta si Papa? Sagot niya. Mabuti naman ho. Nasa loob at nanonood ng balita. Tumango si Karina, pero hindi siya agad pumasok. Nanatili lamang siya sa garahe. Tila may gusto siyang sabihin, pero hindi niya malaman kung paano uumpisahan. Napakainit ho ngayon. Gusto niyo ho ba ng maiinom muna? Alok ni Mang Rusto. Salamat, sagot niya at umupo sa maliit na bangko. Habang inaabot ng matanda ang baso, nagkasabay ang tingin nila. Saglit lamang yun pero sapat para makaramdam ng kakaibang kuryente si Karina sa pagitan nila. Mabilis na umiwas ng tingin si Karina, parang nahuli sa isang lihim na iniingatan. Simula noon, mas dumalas ang pagdalaw niya. Minsan, may daladala siyang prutas para sa ama, minsan ulam na siya mismo ang nagluto. Dahilan yon para biglang magtaka ang kanyang ama. Aba, iha. Bakit parang napapadalas yata na nandito ka? Biro nito. Namimiss mo ba talaga ako o meron ka lang na ibang dinadalaw dito? Napangiti lang si Karina, pero sa loob niya, biglang kumabog ang dibdib niya. Natamaan yata siya dahil sa katotohanan. Sa tuwing nandoon siya, si Mang Rusto ang palagi niyang nakakausap. Sa kusina, sa sala, sa bakuran. Simpleng kwentuhan lang,
tungkol sa panahon, sa mga pasyente, at sa alaala ng kanyang ina. At sa bawat pag-uusap nila, mas lumalalim ang kanilang pagkakakilala. Hanggang isang gabi. Dok? Mahinang sabi ni Mang Rusto. Hindi po ba kayo nalulungkot mag-isa? Napatingin si Karina sa kanya. Mang Rusto, sanay na ako. Sagot niya. Pero sa tono ng boses niya, may bahid ng lungkot. Alam kong nagsisinungaling ka. Tao rin kayo, sabi niya. Hindi naman masamang maghanap. Hindi naman masamang maghanap ng makakasama. Hindi sumagot si Karina. Pero sa loob niya, bumigat at gumaan ng sabay ang pakiramdam niya. Ang tanong, may magkakagusto pa kaya sa akin? Tanong ni Karina. Meron. Itingin mo lang yung mata mo sa paligid mo. Sigurado, may makikita kang lalaki. Hindi man gwapo, may edad man, pero sigurado naman akong mabait, mapagmahal. At sino naman ang tinutukoy niyo, Aber? Wala naman, doktora. Nasabi ko lang. Natawa na lamang si Karina sa tinura ni Mang Rusto. Isang araw, hindi nakadalaw si Karina sa bahay ng kanyang ama dahil may emergency sa ospital at inabot na siya ng gabi. Pagka-uwi niya, pagod na pagod siya. Pero imbis na makatulog agad, nakaupo lamang siya sa kama at napapaisip. Kumusta kaya si Mang Rusto ngayon? Ano kayang ginagawa niya? Bulong niya sa sarili. Kinakabahan siya sa tanong na yon sa kanyang isipan. At kailan pa siya nagsimulang mag-isip ng ganon sa matanda? Kailan pa naging mahalaga sa kanya ang isang taong matagal ng bahagi ng background ng buhay nila? Araw ng Miyerkules noon, nang maaga siyang pumunta sa bahay ng ama. Dahilan para magulat ang lahat. Oh, iha, napakaaga mo yatang nandito, sabi ng kanyang ama. May kailangan lang akong kunin pa, palusot niya. Pero sa totoo lang, may gusto lamang siyang masigurado. At nang makita niya si Mang Rusto sa garahe, nakangiti sa kanya na parang wala lang. Biglang gumaan ang pakiramdam niya. Ma'am, kumusta ho kayo? Busy po yata kayo nitong mga nakaraang araw . Hindi kayo dumadaan dito . Sabi ni Rusto. Napangiti si Karina. Isang ngiting bihira niyang ipakita. Oo, sobrang nabisi nitong mga nakaraang araw . Naku ma'am, wag ho kayo nagpapagod masyado. Sa simpleng sagot na iyon ng matanda, may kung anong tumibok sa puso ni Karina. Sa bawat pagdalaw ni Karina, sa bawat sulyap, sa bawat sandaling magkasama sila sa garahe o sa sasakyan, mas lalo lamang silang nagkakalapit. Mabilis lumipas ang mga araw at buwan, hanggang sa dumating ang araw ng kaarawan ng kanyang ama. 75 taong gulang na ito, at bilang pasasalamat sa mahabang buhay, nagkaroon ng munting salo-salo sa bahay ng kanyang ama. Dumating din ang ilang kamag-anak, mga kaibigan sa negosyo nito, at ilang dating kasamahan sa trabaho. Simple lamang pero masaya ang kanyang ama. Dumating si Karina na suot ang simpleng bestida. Maayos ang ayos, pero halatang pagod pa rin mula sa ospital. Pinilit niyang ngumiti para sa ama. Niyakap to ng mahigpit. Happy birthday pa. Salamat sa lahat talaga. Sa lahat-lahat. Bulong niya dito. Ngumiti ang matanda. Salamat din anak. Ang hiling ko lang sa'yo . Sana'y makahanap ka naman at makatagpo ng lalaking para sa'yo. Napangiti na lamang ang ama. Sa gilid ng bakuran nandoon si Mang Rusto. At nang magtagpo ang mga mata nila ni Karina, nagkatanguan lamang sila. Isang simpleng pagbati, pero may kakaibang init sa pagitan. Habang tumatagal ang gabi, mas lumalakas ang tawanan at mas nagiging magaan ang usapan. Napainom si Karina. Hindi naman siya umiinom, ngunit dahil sa saya ng okasyon at sa pagpilit ng mga kamag-anak,
Napasobra yata siya. Unti-unti nang uminit ang kanyang pakiramdam at ang mga iniingatang damdamin ay para bang gusto nang kumawala. Umupo siya sa isang sulok sa bakuran. Tahimik na nakatingin sa mga ilaw na nakasabit sa puno. Doon siya nakita ni Mang Rusto. "Ma'am, ayos lang ho ba kayo?" Tanong nito na may bahid ng pag-aalala. Tumango naman siya, pero hindi niya maitago ang kanyang pagkahilo. "Medyo, pero nahilo ako eh. Baka naman ho nasobrahan kayo ng inom. Gusto niyo bang magpahinga muna sa loob?" Ngumiti siya ng bahagya. "Ayos lang ako. Salamat, Rusto." Maya-maya'y lumapit ang ama ni Karina. Halatang napansin nito ang kalagayan ng anak. "Mukhang hindi ka na pwedeng magmaneho pabalik. Rusto, ikaw nang maghatid sa kanya pa uwi." Napatingin si Karina kay Mang Rusto. Saglit pa silang nagkatitigan na para bang may hindi masabi sa isa't isa. Tumango si Rusto sa matanda. "Opo sir, ako na hong bahala." Sa biyahe ay tahimik. Umulan noon ng bahagya at ang ilaw ng kalsada ay naglalaro sa salamin ng sasakyan. Nakasandal si Karina sa upuan. Nakapikit at pilit na hinahabol ang balanse ng mundo sa paligid niya. "Ma'am?" Mahinang tawag ni Mang Rusto. "Sabihan niyo lang ho ako kung gusto niyo po munang huminto ako." Dahan-dahang minulat ni Karina ang kanyang mga mata. "Ayos lang. Salamat sa pag-aalala, Rusto." Hindi agad sumagot ang matanda. Parang may bigat sa kanyang dibdib. "Alam niyo, may aaminin ako sa inyo. Matagal ko na ho kayong hinahangaan, ma'am. Simula pa nung unang araw ko sa trabaho sa inyo." Biglang nag-init ang pisngi ni Karina. "Mukhang kayo ho yata yung tinamaan ng alak ah." Pagbibiro na lamang ni Karina. Pagdating sa bahay, tumigil ang sasakyan. Bumaba siya. Pero bahagya siyang natigilan. Para bang hindi niya magawang pumasok sa loob ng bahay. Humawak siya sa pintuan ng kotse at huminga ng malalim. "Rusto?" Tawag niya dito. "Ma'am?" Lumapit ito at handang umalalay. Saglit silang nagkatapat. Masyadong malapit para sa karaniwang ugnayan ng doktora at driver. Ramdam ni Karina ang tibok ng kanyang puso. At ramdam din niya ang pag-aalangan ng lalaki. "Salamat sa lahat, Rusto ah. Sa pakikinig. At sa pagiging palaging nandyan." Hindi nakasagot si Mang Rusto. Sa kanyang mga mata, nag-aalangan pa rin siya. Ma'am, hindi ko ho alam kung tama ba na sabihin ko to sa inyo. Naaminin ko to. Pero totoo ho yung sinabi ko sa loob ng sasakyan kanina. Matagal ko na kayong gusto. Kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Dahil hindi kayo nag-asawa." Nagulat si Karina. Hindi niya alam ang sasabihin. Pero alam ko naman na hindi niya napapansin ang tulad ko. Lalo na ngayon na may edad na ako. Napangiti si Karina. "Huwag niyo ngang sabihin yan. Pero bakit parang kasalanan ko pa na hindi kayo nag-asawa? Aba, sino bang nagsabing hindi ka mag-asawa ha?" Ngingiti-ngiting sabi ni Karina. "Halika na nga muna. Pumasok ka na muna sa loob." Wika nito na tila ba nawala ang kalasingan bigla. Sa loob ay pinagtimpla niya ng kape ang driver. Nagkakatinginan sila paminsan-minsan tapos magingitian. "Alam mo, Mang Rusto, sa totoo lang, may aaminin din ako." "Ano ho yun, ma'am?" Lumapit si Karina sa matanda. "Parehas naman na tayong may edad. Hindi naman na natin siguro kailangan pa na magpakipot sa isa't isa. Aaminin ko, lately, hinahanap-hanap ko ang presensya mo." Lumaki ang mata ni Rusto. Hindi ito nakapagsalita. At bago pa man to makasagot, bigla siyang hinalikan ni Doktora sa labi. Maya-maya, tumugon na si Rusto. At sa puntong yun,
Wala na silang ibang naiisip kundi ang init at sarap ng kanilang pinagsasaluhan. Sa loob ng ilang taon, ngayon lang nakaramdam ng init si Karina. Ganon din naman si Rusto. At sa katahimikan ng kusina, tanging ang mga paghinga na lamang nila ang maririnig. At maya-maya pa, tuluyan ng kinalas ni Karina ang lahat sa kanya. Sigurado ka ba, ma'am? Gusto mo bang may mangyari sa atin? Mukha ba akong hindi sigurado? Kita mo naman lahat inalis ko na. Natatawang sabi pa ni Karina. At doon nila pinagsaluhan ng isang gabing hinding-hindi nila makakalimutan. At ng gabing yon, pareho nilang pinili na maging masaya sa piling ng isa't isa. Ang gabing yon, ang gabing hinding-hindi makakalimutan ni Karina at Rusto. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa damdaming unang beses nilang hinayaang magtagpo. Pagod na pagod ang kanilang mga katawan, pero gising na gising ang kanilang diwa at ang puso. Kinabukasan, nagising si Karina na may ngiti sa labi. Hindi iyon ang ngiting sanay siyang isuot kapag papasok sa ospital. Hindi yun ngiting profesional, hindi rin ngiting pilit. Iyon ang ngiting totoong totoo. Sa tabi niya ay mahimbing pang natutulog si Rusto. Tahimik ang silid. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahan nang pumapasok sa loob ng silid. Saglit niyang pinagmasdan ng driver. Ang mukha nito, ang payapa nitong pagtulog. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng saya sa puso. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat para hindi magising si Rusto, at nagpunta siya sa kusina. Ngayon niya lamang to ginawa. Dati, sa tuwing gigising siya ng maaga, agad na siyang maliligo at magbibihis. Diretso na sa ospital. Doon na siya kakain, doon na siya magkakape. Ang umaga ay laging nagmamadali, parang lagi siyang may hinahabol. Pero ngayon, iba. Gusto niyang maghanda. Gusto niya magluto ng agahan. Binuksan niya ang ref at kumuha ng mailuluto. Habang nag-aayos na siya ng mesa, bigla siyang napaisip. Ano kayang sasabihin ni Papa kung bakit hindi nakabalik si Rusto kagabi? Siguro naman kayang magdahilan ni Rusto. Maya-maya, narinig niya na ang yapak mula sa kwarto. Napalingon siya. Nakatayo si Rusto sa may pintuan ng kusina. Bagong gising. Magulo pa ang buhok pero may ngiting hindi maitatago. Ma'am, good morning ho. Mahina niyang tawag. Napatingin si Karina. Good morning. Wag mo na nga akong tawagin, ma'am. Naamoy ko yung niluluto mo kaya nagising ako. Akala ko nga nasa panaginip lang ako eh. Natawa si Karina. Naku, ang aga-aga. Umupo ka na nga muna. Mag-almusal na tayo. Umupo si Rusto sa harap ng mesa. Medyo nag-aalangan pa. Na para bang hindi sanay sa ganong eksena. Si Karina naman ay umupo sa tapat niya. Sandali silang nagkakatinginan. Parehong may ngiti sa labi, pero parang parehong nahihiya pa. Tahimik silang kumain sa una. May konting hiyaan, may munting ngiti sa bawat sulyap. Parang dalawang taong bagong magkakilala, pero may matagal nang pinagsamahan. Maya-maya unti-unti nang naging magaan ang usapan. Nagkukwentuhan tungkol sa simpleng bagay. Paminsan-minsan ay nagbibiruan din. At sa bawat tawa, mas naging natural na ang kanilang samahan. Hindi na nila kailangang mag-ingat sa bawat salita. Bandang 8:00 ng umaga nang magpaalam na si Rusto. Kailangan ko na hong bumalik. Baka kailanganin ako ng papa niyo eh. Baka hinahanap niya na rin ako. Baka nga nagtataka yun kung bakit ako umuwi. Ngumiti si Karina. Sigurado nga, ikaw na bahalang mag-isip ng dahilan sa kanya ha? Tumayo si Rusto at inayos na ang sarili. Lumapit kay Karina. At mga sandaling yon, parang biglang tumahimik ang paligid. Nang hawakan ni Rusto ang kamay niya. Salamat. Sabi nito ng diretso. Salamat din. Sagot ni Karina. Kasi pakiramdam ko, buo na ako. Nagtagpo ang kanilang mga mata.
at maya-maya naghinang ang kanilang mga labi. Sa saglit na paglalapat ng kanilang labi, libo-libong boltahe ang kanilang naramdamang kuryente. Pagkatapos ng halik na yon, napangiti si Karina. Sige na, umalis ka na. Baka mamaya kung saan na naman mauwi yan. Natawa si Rusto. Babalik din ako. Gusto kitang makita ulit. Habang pinapanood ni Karina ang pag-alis ni Rusto, muling sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sa araw na iyon, pumasok siya sa ospital na may kakaibang liwanag sa mga mata. At ang driver naman na iyon ay bumalik sa bahay ng kanyang ama na may dalang damdaming hindi na kailanman mawawala. Ang kaalaman na siya ay mahalaga sa babaeng lihim niyang minamahal noon pa. Pag-uwi ni Rusto, walang kaalam-alam si Karina na may isang desisyong gagawin to. Sa garahe, nadatnan niya ang ama ni Karina na nakaupo sa may sala, nagkakape, tila may hinihintay. Napansin agad ng matanda ang kakaibang ningning sa mga mata ng kanyang driver. Kilalang kilala na nito si Rusto. Rusto, halika nga rito. Lumapit si Rusto at magalang na tumayo sa harap. Sir, sandaling tumahimik ang matanda. Tila sinusukat ang kausap. Hindi ka nakauwi kagabi, may nangyari ba? Huminga ng malalim si Rusto. Alam niyang hindi siya maaaring umiwas. At sa mahabang panahong nagsilbi siya sa pamilyang to, natutunan niyang ang katapatan ang pinakamahalagang puhunan. Sir, wika ni Rusto. Diretso at may paggalang. May sasabihin ho sana ako sa inyo Hindi bilang driver ninyo, kundi bilang isang lalaki. Napatingin ang ama ni Karina. Seryoso ngunit bukas ang loob. Sige, makikinig ako dahil parang seryoso ka. Sa totoo lang matagal kong ginagalang ang pamilya ninyo. Lalo na ho si Ma'am Karina. Sa matagal kong paninilbihan sa inyo, kasabay noon ang lihim kong pag-ibig sa anak ninyo. Hindi ko yun sinasadya, sir. Pero gusto kong malaman ninyo na matagal ko nang iniibig si Karina. At kaya ako kayo kinakausap ngayon para maging tapat. At humihingi ako ng pahintulot kung maaari po ba akong manligaw kay Karina. Hindi agad sumagot ang matanda. Nakatingin lamang siya kay Rusto. At tila binalikan ng mga alaala. Ang anak niyang matagal nang mag-isa, ang lungkot na minsan niyang nakikita sa mga mata ni Karina. At hindi naman na ito bumabata. Bakit sa akin ka nagpapaalam? Hindi ba dapat kay Karina mo yan sinasabi? Sabi ng matanda. Alam mo, Rusto, matagal na kitang kilala. Kung nag-iibigan kayong dalawa, kung ang hangarin mo ay respeto at hindi pananamantala, wala naman akong dahilan para ipagkait ang kaligayahan mo. At kung papayag ang anak ko, sino ba ako para tumutol? Matatanda na kayo. Nasa 40 ng edad ninyo. Abay kayo nang mag-isip kung anong ikakabuti ninyo. Nagulat si Rusto. Ibig sabihin ho ba? Aba, ligawan mo Rusto kung gusto mo. Sabi nito ng may ngiti, at gawin mo sa tamang paraan. At nang si Karina naman ay magkaroon na ng makakasama sa buhay. Samantala si Karina ay nasa ospital, abalang-abala. Hindi alam na may usapang nang nagaganap sa pagitan ng kanyang ama at ni Rusto. Normal ang araw na yon, pero parang may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Kinagabihan, dumaan siya sa bahay ng kanyang ama. Pagbukas pa lang ng pinto, sinalubong siya ng ngiti nito. Iha, may kukwento ako sa'yo, sabi ng matanda. Umupo naman si Karina sa tabi ng kanyang ama. Nagtataka. Ano ho yun pa? Siya nga pala kinausap ko ni Rusto. Wika nito ng diretsyo. At nagsabi siya sa akin na gusto ko raw niyang ligawan. Parang huminto ang mundo ni Karina. Napalunok siya at hindi makapaniwala. Si Rusto ho?
Sinabi niya yun sa inyo? Tumango ang kanyang ama. Oo. Inamin niya. Ikaw, iha, ano bang gusto mo? Ako payag naman kahit sino. Matanda ka na. Hindi mo na nga ako mabibigyan ng apo Pero hindi na yun ang hangarin ko ngayon, iha. Ang gusto ko na lang yun bang bago naman ako mamaalam dito sa mundo, may makasama ka naman sa buhay. Huwag ka nang maging mapili. Abay, gwapo naman si Rusto. Magkaedad naman kayo. Okay na yun. Natawa si Karina. Naisip niyang walang kaalam-alam ang kanyang ama. Na ilang araw lang ang lumipas, ay naibigay niya ang kanyang sarili kay Rusto. Namumula ang mukha ni Karina at nakangiti. Hindi na siya nakaramdam ng hiya sa ama, kundi isang kakaibang ligaya. Ang malaman ang lalaking pinili ng puso niya, ay pinili ring tumayo ng may dangal. Pa, mahina niyang sabi, huwag kang mag-alala. In love ng anak mo. Napangiti ang ama. Matagal na kitang gustong makitang masaya. Kung gusto mo nga rin si Rusto, at siya ang dahilan ng ngiting yan, hindi kita hahadlangan. Kinabukasan, maagang dumating si Rusto sa ospital. Hindi bilang driver, kundi bilang isang lalaking manliligaw at may dalang bulaklak. Simple lamang yun, ngunit punong-puno ng kahulugan. Hinanap niya si Karina sa may lobby. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, pareho silang natigilan at may sumilay ng ngiti sa kanilang labi. Karina, tawag ni Rusto. Tumango si Karina, nakangiti. May sasabihin ako sa'yo, sabi ni Rusto. Alam ko na, naunahan ka na ni Papa. Manliligaw ka, no? Napangiti si Rusto. Kung ganun papahintulutan mo ba akong ligawan ka? Sa tamang paraan. Sa paraang karapat dapat ka. Hindi na nag-alinlangan pa si Karina. Agad siyang tumango. Oo naman. Magpapakipot pa ba ako? May nangyari na nga sa atin Natatawang sabi ni Karina. Mula noon, ang simpleng mga araw ay punong-puno na ng saya. Si Doktora Karina, na minsang tinawag na masungit at hindi marunong ngumiti, ngayon ay palagi nang may nakaukit ng ngiti sa labi nito. At si Rusto, na buong buhay ay naglilingkod, ngayon ay naamin na rin sa wakas ang sariling pag-ibig sa babaeng lihim na minamahal. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat araw na magkasama silang dalawa, isa lang ang malinaw. Ang pag-ibig ay talagang darating sa tamang oras. Hindi huli ang lahat para sa pag-ibig. Hindi rin naman hadlang ang edad, ang katayuan o ang nakaraan. Kapag ang puso ang nagdigda at ang dangalang gumabay, ang wakas ay laging maaaring maging masaya. Ito po ang kanilang kwento ng buhay at pag-ibig. Hanggang dito na lamang po ang ating kwentuhan. Ito po ang inyong lingkod, Sweet Rocky. Tagalog Story. Your life, your story.